Paayong buntag Mindanao would like to thank Florence Alejandre of Occasions Event Specialist. Ano dami na pakamatay? May Buntag Mindanao na Miyerkules Pizza 27 sa Pebrero 2013. Niya na ang headlines sa News Patrol. Mga gipangkuha nga relief goods sa DSWD-11, gipangbawi sa mga pulis. Laborer sa ginatukod nga building sa Digo City, gipusil patay. Ug usa ka dolphin nakit-an sa lasang. Kapamilya ni Ana Maritalye sa News Patrol. Giransak sa masakop sa Barog Katawhan ang bugas sulod sa storage room sa DSWD-11. Pero pagkahapon, gipangbawi sab sa mga pulis. Nang report ni Danjo Revilla. Giyarang sa gatusan ka mga apektado sa Bagyong Pablo na itong Disyembre 2012 ug progresibong grupo nga Barog Katawhan ng Suazo Street, Davao City alas 10:50 kagahapon sa buntag. Sa pag-abot sa pulis, wala pa sudla sa mga tao. Pinaspasaya ang pagkuha og mga relief goods. Human nila giguba ang gate sa opisina sa DSWD Region 11. Ang tanan, dunay lukdong sila ko. Ang uban, nagbitbit og kinarton. Gikalampagsab sa uban ang railings para paspasan og hakot sa mga tao. Kaya nagmingay naman sa mga relief goods kaya wala may makaon. Pero naundang kini, dihang miabot ang mga pulis. Gisulod sa mga pulis ang opisina ug gipaundang ang mga tao sa paghakot. Ang uban nakatilaw og bunal. Gipong nga ng uban nga mipugos og paggawa sa mga relief goods. Kining babae nga nagpailang miyembro sa anak bayan, gihold sa pulis. Ang gingon lang man ako, ngano mong mangulata? Nakita na ako, isa ka tao, isa ka tatay, ilang gikulata, upat sila ka buhok nagtabang. Sumala sa Barog Katawhan, nasayo og usa ka oras ang pag-atraka, dihang wala nakaagwanta ang mga tao sa negosasyon, tali sa DSWD. Desisyon to sa katawhan. Wala pa may kumana to desisyon na gito sa katawhan kay siya alas 11 naman ang oras. Mura gidugayan na gid siguro ang katawhan wa pa ang DSWD. Nag-desisyon na gid sila sa ilang kaugalingon. Miabot si Davao City Police Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa ug nanawagan sa mga biktima sa bagyo nga malinaong resolbahon kini. Dili lang ito mag-away. Dili na ito kinahanglan nga magtinulakay, magnunsay pa. Magsabot na sa ta. Karon ang gigutom, pulalan sa pulis. Matay ra po na, napay sundalo nga, si para na po sa dalan. Di gid makawang, pagbulo na po ng pulisa na. Sayang pagpamuno lang ng batang babae. Pwede na ba na padlungon ba? Huwag na po naubi ng government na infra. Bukas na ba yan may konsep? Mauro kita mo ipaabot. There must be order. May sistema dapat. Dili kay looting ilang buhaton. So pag looting, that is plain disorder. So disorder, we have to come in. We have to atong ayuson ang sitwasyon. May atubang sab sa ABS-CBN News si Priscilla Razon, Regional Director sa DSWD-11, nga mihawa una sa area aron malikayan ang tensyon. We maintain our position that we will have to await the submission of the list of the beneficiaries who they claim to be the legitimate victims of Pablo.
Pagkahapon, subling nagkatensyon at tubangan sa DSWD office. Dihang nangabot ang mga mobile patrol o gipang hakot sa mga pulis ang gipang ransak ng mga relief goods. Sumala ni De La Rosa, base kini sa sugo ni Mayor Sara Duterte, sanglit ang mga relief goods para ngadto sa biktima sa bagyong Krising. Nagbaha ng militanteng grupo nga magpabilin sa lugar hangtod makabot ang gipangayong relief goods. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Tungod sa kakapoy, kakulang sa pagkaon sa bukid, unom kamasakop sa New People's Army, nibalik na sa sabakan sa gobyerno. Niyang report ni Claire Cornelio. Gipresenta sa 1003rd Brigade Philippine Army kining unom ka mga NPA surrenderies gikan sa Front 34 ug Front 54 diha sa Barangay New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Nga nailhang sila Randy Ablian, Manuel Malibato, Gamay Molohenday, Marlon Molohenday ug Otoy Teclonay sa Front 34 nga ni surrender niadtong Domingo diha sa Kapalong, Davao del Norte. Samtang si Alvi Adon sa Front 54 niadtong Enero 2013 sa 84th Infantry Battalion. Dala ni Randy Ablian ug Otoy Teclonay kining duha ka US caliber 30 carbine, duha ka magazine ug duha ka bala. It was through the effort of one of our CM Civil Military Operations Officer. So meron siyang nalinyahan na may mga intensyon na gustong bumaba. And then pinuntahan niya mismo doon sa area. Sumala ni Otoy Teclonay, dili na magwanta ang kalisod sa bukid. Wala sab gituman sa kalihukan ng ilang kasabutan nga sweldo kada bulan. Normal gyud ma'am nga nakasulod mi ana nga organisasyon. Kay inusintiman ang mga tao lumad sa kabukiran. Naay budget sa pamilya. Pila? Ang matag isa ka bata 500 ang budget sa matag isa ka bulan. Naay panahon nga di mahatagan. Kumpit ang kahimtang. Nagplano na karon si Alvi nga mahimong kafgo din dugay na niyang pangandoy, una siya nag-NPA. Trainee jud unta ako kapgo. Aduhang nakadungog ko sa akong manghud nga ni sampa. Ako ni day trainee. Kay di man ko gusto sa akong manghud nga maglaban mi. Karon ni sampa akong manghud, ni sampa ni apas pud ko siya nga ni salmot sa revolusyon. Nihatag sabdayon og kasiguraduhan si 1003rd Brigade Commander Colonel Buenaventura Pascual nga mahimong kafgo si Adon. Ginagarantiyan natin na itong pag-surrender niya ito ay ang susunod na hakbang natin ay ipasok natin siya sa kafgo. Mihangyo ang mga NPA surrendery ngadto sa gobyerno nga suportahan sila sa ilang panginabuhian ug tabangan una sila sa seguridad. Nanawagan sab sila ngadto sa ilang kauban sa bukid nga mo surrender na. Mambaba na ta diri kay nanay sa kahayag sa gobyerno. Diha lang mi musalik sa inyo sir kung unsa ang isuportahan ninyo sa amo ma'am. Puyo namin nga malinawon para sa pagpaedukar sa among mga bata. Pagkaroon ng bandwagon effect, tuloy-tuloy yan ito. And we are looking at that yung mga remaining, magkaroon ng, we call it, bayanihan and convergence for peace and development. Para those people who are in there, they'll have no more reason to join these movements na ito na espousing armed struggles. Gipakita sab sa kasundaluhan kining duha ka mga landmine nga na-recover atol sa mga engkwentro. Samtang giplano na karon sa kasundaluhan ug sa LGU nga mobuhat og comprehensive localized integration program aron moatiman sa mga proseso nga agian sa mga surrenderies. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Improvised landmine ug mga bala hasta mga subversibong dokumento sa mga rebelding NPA na-recover sa sundalo human sa engkwentro sa Agusan del Sur. Nibalik si Claire Cornelio sa report. Gikustudiya sa 25th Infantry Battalion sa Moncayo, Compostela Valley ang mga na-recover nga gamit sa mga rebelding NPA human sa kapin 20 minutos nga engkwentro sa Barangay Patrocinio, Santa Josefa, Agusan del Sur, Sabado sa buntag. Nabiyaan sa NPA ang usa ka anti-personal landmine, tulo ka triggering device niini, tester, duha ka tag 30 metros nga wirings, magazine sa AK-47 nga armas ug 150 rounds nga bala. Nung nagkandak ng community security patrol, they encountered this group of about 20 from the front committee 3
and firefight lasted siguro mga 20 minutes, after which yung enemy had to scamper to the southwest direction going inside dito sa Mongkayo. Nakuha sabang ubang mga dokumento, usa na niini ang mga sulat imbitasyon sa mga establishmento ug sa mga politiko kauban ng iyang partido. Unod sa sulat, mao ang tumong sa NPA nga makigstorya aron hisgutan ang mga balaod ug palisiya panahon sa pagpangampanya sa mga kandidato sa ilang teritoryo. Nasay nakabutang nga contact number aron dali nga makatubag ang gipadalan sa sulat. Tambag ni Comelec Regional Director Wilfredo Balisado nga kung makadawat ang mga politiko og sulat gikan sa NPA, angayang makig-alayo ng mga politiko sa mga otoridad aron sa ilang seguridad. Kaya nang sa nilang sulod na lang mga area na i-control sa mga NPA, most likely kung pasabutan na mura na siya o para makasulod sila, makaligil sila o sulod-sulod na lang mga areas. O din na siguro sa PNP o sa AFP nga mo na itong itabo para maplano na tungayo nga ito ang mga kaupuhon. Siguro dahil sa election period dito and they want to extort more from the politicos and the business community dito, and they want to establish presence, kaya sila ito nga nakikita natin, it's a testament of their extortion activities. I-turn over sa Forward Service Support Unit ang mga na-recover nga gamit, samtang ang mga landmine i-turn over sa Explosive Ordnance Division sa Philippine National Police. Claire Cornelio, ABS-CBN News. May kumpisal kang City Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa ang 28 ka mga drug pusher users sa Toril District, Davao City kagahapon sa buntag. Nanugan sab sila 15 source sa ilang mga droga nga halos gikan sa Cotabato City. Gitago sa pulis ang pangalan sa source sa droga kay ila kining isunod og Lotos. Nagpasalig sa mga ni surrender nga magbagong buhay na o biyaan na ang bisyo sa droga. Kaya nagbahad ang pulis nga lotoson gayud sila kung dili magbago. Basta ako, wala ko ma-offer. That is beyond my capacity already as a city director. Ako alam din ang pag-undang sa droga. Dili pag-offer sa ilang whatever alternative means of livelihood. Kadto may mga naimbitata nga noted pud to kaayo, pero niya sila nag-attend. Ipadayon lang gihapon nato ang kampanya ani. Sa karon undang nako kay dapo ko mga anak. Daghan pa mga balita sa pagbalik sa News Patrol sa may buntag, Mindanao.